Magandang umaga po sa ating mga kabarangay, sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Marinduque. Nandito po tayo ngayon sa Camp Aguinaldo, partikular dito po sa syudad ng Quezon. At meron po tayong isang kakapanayamin na minsan o hinahangaan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga interesado sa pagbabasketball. At marahil alam nyo na o meron na kayong hint sa akin pong tinutukoy. At ngayong atin pong special episode na atin pong programang Myong Stories ay atin pong makakapanayam ang isa sa mga na-draft para po sa PBA rookie, ang akin pong tinutukoy, AJ Madrigal mula po sa Bayan ng Buwak. Magandang araw sa iyo. Welcome sa ating programa. How are you so far, AJ? Doing great. I'm good. I'm grateful for this amazing experience na makalaro dito sa golf tournament. It's actually my first golf tournament eh. And then, I don't know, nanalo ko. Oh. So congratulations. Could you imagine first time mo na maglaro para sa golf, tapos nagkaroon ka pa ng award. Ano ba yung natanggap mo, by the way? It's a Class B runner-up award. Actually, hindi ko pa sure kung paano ko nakuha, pero I played my best round of golf so far. So yeah, I think wala, I'm just happy na naglaro ako ng golf and nanalo ako nito. Actually, last May lang ako nag-start eh. So for me, it's a big achievement na in my first tournament, may award agad ako na panalunan. Kumbaga, not bad for a beginner. But anyway, pag-usapan ho natin, bigyan ko lang ho kayo ng backgrounder. Bakit ho tayo nandito sa Camp Aguinaldo? Dahil nga po, at yung tinutukoy ni AJ kanina, kung saan siya ay nanalo sapagkat sa mga oras po na ito ay nagkaroon o isinagawa po ang second golf tournament ng St. Mary's of Marinduque o St. Mary's College of Marinduque Alumni Association Incorporated. At isa ho si AJ kasama ang kanyang tatay o ang kanyang dad sa naglaro dito sa atin pong special na gawain ng St. Mary's College of Marinduque. But AJ, apart from you playing golf, pag-usapan natin mamaya yan, pero unahin muna natin yung tungkol sa pagiging player mo ng basketball, which I understand ito yung isa syempre sa pinakaunang malapit sa puso mo, sinundan na marahil itong golf tournament, golf rather. Pero gusto muna nating establish para maintindihan ng ating mga kababayan na si AJ ay lumaki ka ba o ikaw ba ay ipinanganak sa ating lalawigan ng Marinduque? Bale, pinanganak ako dito sa Quezon City, pero buong pagkabata ko sa Marinduque na talaga, like doon ako nag-preschool to grade school. Let's start. Okay lang magkwento ko. Sige. Kasi yun, shout out to my Little Stars preschool. Yan, doon ako nag-start mag-preschool sa Little Star. And then nung elementary sa Don Luis na. So during those times, right after every class, taong plaza na ako eh, batang plaza na ako eh. Like after simula grade 1 up until grade 6, talagang after school magbabasketball na ako niyan. Kahit weekends, talagang taong court na ako, kahit wala nang ilaw. Kasi nung time namin di pa uso yung nagpapailaw sa court sa plaza eh. So parang kahit madilim na, naglalaro pa rin talaga kami. So ayun, dun ko lang talaga na develop yung Doon nagsimula yung love ko sa yung passion sa pagbabasketball eh. And then especially yung dad ko, siya talaga yung nag-encourage sa akin, and yung big what do you call this, influence yan. Yeah, siya talaga yung nag-influence sa akin sa pagbabasketball kasi nung dati sa Moralion pa kami nakatira noon, siguro way back 2003 I think. Yun. Na nakikita ko siya, gumigising siya ng maaga para mag-basketball sa plaza ng umaga. Tapos parang as a kid, parang mo curious ka eh. Syempre, tatay siya, so parang gusto mo kung anong ginagawa niya. So ayun, sumasama ako, and then hanggang sa sumasali siya sa liga ng mga matatanda. Pero syempre pinapagawa niya ako ng jersey, and then pag pumupunta siya ng Manila, bibila niya ako ng bola. Iba-iba lagi yung bola ko, ang dami kong bola.
Tapos ayun lang talagang yung mga kaibigan ko doon sa bayan ng Buwak sa plaza, ayan, pag may time kami, wala kaming magawa, pupunta kami ng ibang lugar, dadayo kami. And then wala, yun na talaga eh. Yun yung nagbigay sa akin ng passion sa pagbabasketball, na kahit wala kaming sapatos, so nakapaka lang. Hindi pa uso yung mga sapatos nun. Pag nakasapatos ka nun, parang iba yung dating eh. Parang pagtatawa na, parang larong-laro ka, parang gano'n. So ayun lang naman, nakakamiss yung mga ganung moments ko sa paglalaro before sa Marinduque. And then nung grade 5, I think, dun talaga nagsimula yung pagiging competitive ko sa pagbabasketball. Kasi nung time na yun, nung grade 5, parang medyo naging supportive na yung school, yung Don Luis sa basketball. Parang kasi before selection lang eh. O kung sino yung marunong basketball, ito na yun. And then hanggang sa nagkaroon na ng mga practices para sa district meet, papunta sa provincial meet. And then nung Mimaro pa sa Mindoro, sa Calapan, Mindoro, nung siguro grade 6 ako noon eh. Doon nagsimula na talaga lahat. Na-discover ako na-recruit ako ng Palawan kasi yung usual na regional meet na setup, kung sino yung magcha-champion sa liga na yon, sa regional meet, sila yung may choice sila na buong team nila yung ipadala nila sa palarong pambansa, or pwede silang kumuha sa mga So yun lang. Ako yung kinuha nila, and then yun na, tuloy-tuloy na na-represent ko na yung dala-dala ko na yung pagiging Marinduqueño kahit saan ako pumunta. And then hanggang sa after nung palarong pambansa, nag-try out ako dito sa Manila na. And then I was lucky na kinuha ako ng Lourdes School of Mandaluyong. Kasi that time, I was supposed to go to Lasal Green Hills na, straight from Marinduque. Pero tapos na yung enrollment nila noon, and wala pa kaming masyadong kilala kasi ng mga coaches noon eh. So ginawa ng mom ko, nagtingin siya ng mga schools na malapit sa area namin kung saan kami nakatira. And then nakita nila yung Lourdes School of Mandaluyong. And then nung nakausap namin yung LSM, sabi nila kakalipat nga lang daw ng mga anak ng mga basketball stars na galing Lasal Green Hills. So for us, sabi na, oh wow, parang mas na-encourage kami na mukhang maganda yung basketball dito. Yung basketball program sa LSM, kasi yun nga, bakit sila lilipat para So yun, during those times sila sila Sean Ildefonso, sila Dave Ildefonso, and then yung talent nung Lourdes was very deep kasi kilala talaga sila sa pag-develop ng mga basketball players. Tapos siguro sila Matthew Aquino, is playing B-League right now, si Aljun Melesio sa PBA na, Gian Mamuyaki, those guys, those names, yan yung mga kabatch ko nung time na yun, yan mga kasamaan ko nun. And then after 2 years, kasi ang setup kasi nung time na yun sa LSM, para maglalaro kayo ng sobrang daming liga. So basically, as a player, gusto mo yung ganun kasi exposure siya eh. So yun, dun talaga ako nakilala, dun ako nakita, and then yun, I got recruited na sa Lasal Green Hills, and then tuloy-tuloy na hanggang sa NCAA up until college sa UAAP. So yun na yung journey ko. Medyo mahaba, pero kasing haba rin, kasing tangkad mo rin naman kasi. By the way, ano bang height ni AJ? 6'3". Tangkad ni AJ, kitang-kita niyo marahil sa ating coverage, But anyway, so ibig sabihin, AJ, talaga nananalaytay talaga sa iyo ang dugong Marinduqueño kasi your dad, I understand, both of your parents ba, mom and dad, came from the province, o ang daddy mo laang? Pareho sila actually. Yung mami ko is from Mataas na Bayan, and then si daddy ko po is from Marcaper. Pero nung time na pinanganak ako, mas tumira kami sa Buwak na talaga. Okay, so Moral yun, and then lumipat na kami sa Isok 1. Actually, katabi namin tong St. Mary's eh. Pero hindi ako nag-aral doon. Kasi katabi yung bahay.
So, AJ, nakakatuwa kasi tuwan-tuwa yung ating mga kabarangay, yung ating mga kababayan sapagkat ikaw nga yung marahil sa panahon namin, sa panahon natin na nakilala na talagang tubong Marinduqueño, na talagang mula pagkabata, bagamat hindi ka doon pinanganak, pero doon ikaw lumaki, doon ikaw nag-elementary, actually mula kinder or daycare hanggang elementary, hanggang high school. And then, AJ, yun ba, nakarating ka ba ng palarong pambansa? Yes, oo. Actually, yun. After nun nga, nung regional meet namin, nung grade 6 ako, ako yung nirecruit nung Palawan to represent with them, to represent Mimaropa region sa palarong pambansa nung 2011. Pero nung 2016, I was playing for LSGH na. So, nung time na yun, NCR na yung nirepresent ko. And then during my first game, I think in palarong pambansa, ang kalaban ko is Mimaropa. So, I mean, parang hindi ko alam kung coincidence or parang may something na half-hearted akong kalabarin yung Mimaropa kasi doon ako nanggaling. Pero anyway, it's a great experience, palarong pambansa eh. So, yeah. Okay. So, mga kababayan, magbabalik ho tayo sa ating ikalawang episode ng ating programang Myong Stories kasi marami pa po akong ikukwento tungkol sa inyo sapagkat matagal na kaming magka-Facebook ni AJ para sa kabatiran ng ating mga kababayan, pero nakikita ko na siya before, pero ito yung unang pagkakataon na nagkaroon kami ng oportunidad para siya ay aking makapanayam. Kaya magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga paalaala. At nagbabalik po tayo para sa ating special episode ng Myong Stories kung saan kinakapanayam pa rin natin at kasama natin dito sa ating programa Mr. AJ Madrigal. Kanina pinag-uusapan natin, AJ, yung tungkol sa journey mo sa basketball, and true enough, isang Marinduqueño mula sa paglalaro doon sa plaza, particular dyan sa may Casa Real. Sabi niya, kwento niya kanina, nakapaapa sa paglalaro, pero hindi yun naging sukatan para bukas makalawa kilalanin sa buong Pilipinas. At ito nga, ikaw ay napabilang doon sa PBA Rookie Draft. Kumusta yung journey? Alam kong napakahaba ng pinagdaanan mo para maabot yun, pero kumusta na yun so far? So far, yung PBA draft journey is a great experience for me. Like, ang dami kong natutunan, ang dami kong magandang experience na natutunan. So, for me, it's a great experience para sa career ko. So, kasi I get to practice with other PBA teams. Makikita mo kung paano nag-work yung system nila, kung paano mag-coach yung mga elite level coaches dito sa Philippines. So yeah, I'm just really grateful for that experience, and I just enjoyed the journey. So ano yeah. pa yung inaasahan after that, after na ma-draft ka doon sa PBA Rookie? Right now, there's no any contract negotiations within any teams, pero as of now, I'm just doing extra work. Golf pag free day. Syempre tuloy-tuloy pa rin yung pagpapakondisyon kasi whatever opportunity, whenever pag dumating yung opportunity, dapat laging ready ka eh. So you never know, baka bukas tawagan ka ng team na ganito, 'di ba? Baka So it's just a matter of time na lang kung anong mangyayari. Pero right now I'm just enjoying the grind. I'm just loving the journey with my basketball journey. At the same time, tama ka doon, always trust the process. Yes. At kanya-kanya naman ng pagsinag ang tala. Baka bukas makalawa sa iyo na suminag ang pagiging PBA talaga, yung regular member na ng isang sikat. Pero ano ba yung gusto mo? Ano ba yung journey mo, pangarap mo? Saang grupo ka gusto mong, kumbaga, yung naglalaro sa isip mo na sana eto yung maging kabahagi ako? Like na team? Oo, na team.
Na team, there's no particular team. Any team, I'd be very grateful and happy na papabilang. Any teams in the PBA, maging winning team or nasa babang bracket na team, it doesn't matter. For me kasi any basketball player dito sa Pilipinas na nangangarap makarating sa mataas na level, talagang PBA yung tinitingnan eh. So yeah, I'm one of those guys na talagang as of now nangangarap pa rin talaga na makasign and mapabilang pa rin sa any PBA team. Ang galing sumagot, pang artista yung sagot. Anyway, dire-diretso pa rin ho tayo, ano. Sobrang bilis na lamang, ano. AJ, apart from that, nabanggit ko nga kanina, super active mo rin, ano, sa mga gawain dun sa ating lalawigan, particularly sa pagsama at sa pag-sacrifice during Holy Week. Saan ba nanggagaling? Ano yung hugot ni AJ? Siguro yung traffic kasama na yun sa pag-meditation. Joke lang. Well, kasi it started when I was a kid. Malaki kasi yung takot ko sa mga muryon. Kasi nagkaroon ako ng phobia nung bata ako. Na nanonood ako ng parada ng muryon, and then nagulat ako sa isang muryon, and then yun, na-develop ko yung phobia ko. So wag niyong gawin yun, yung mga magmumuryon. Anyways, ayun lang, nung grade 4 ako, ayun, patuloy akong ina-encourage ng nanay ko, ng tatay ko para maging isang muryon, para mawala yung kaba, yung takot, yung phobia ko na na-develop. Kasi right after, nung bata ako, simula nung ginulat ako nun, simula nung na-develop ko yung phobia na yun, talagang every Holy Week hindi ako lumalabas ng bahay. Talagang nagtatago ako sa lolo ko sa bahay, ng lolo ko sa mataas na bayan. Like buong week, hindi ko nakikita yung magulang ko, nandun lang ako, nakatago lang ako kasi sila, nung business persons pa sila sa Marinduque. Every Holy Week, pumapesto sila sa Expo. So, ayun, siguro nung nag-grade 4 na ako, siguro napag-isipan ko na, siguro it's time na mawala na yung, na i-conquer ko yung fear ko, na mawala yung phobia ko. So, yun, trinay kong maging isang moryon. And then, nagustuhan ko parang the moment na nung naka-costume na ako, and then nung naglalakad na ako, nung nagpaparada na, parang nawala yung kaba, parang ang gaan ng pakiramdam, alam mo yun. Tapos, doon ko nalaman na yung pala merong years, 7 years I think, parang ganun. Pero yung iba, syempre, hindi na nasusunod yung 7 years. Parang buhay na nila yun lifetime na yan . So, after 7 years daw, mag-wish ka. Pero para sa mga totoong mga taga Marinduque nyo, it's a passion, it's a lifetime, it's a lifetime na pagpapenitensya na . Kumbaga, it's in our culture na. Hindi na yan mawawala . It's part of our tradition . So, ayan, dun talaga nagsimula yan. Tapos, ayun, every time na magsusuot ako niya ng maskara ng muryon, after magbibisita iglesia kami, magdadasal ka, parang, ayun yun yung time mas lalo kang mapapalapit sa may kapal . So, ayun, yun yung part talaga na makakausap mo si Lord na regarding sa mga gusto mong hilingin sa buhay, pagpapasalamat. Yun yung perfect time . Pagninilay nga, di ba? So, yeah. And then this lately lang naman, we're grateful na nabigyan kami ng santo na si San Lazaro ng Betania. So, more reason na bumalik sa probinsya every Holy Week. So, yun talaga, meron kaming santo na inaalagaan, na dinadamitan tuwing Holy Week para sa prosesyon, every Wednesday and every Friday. So, ayun. Another part of that, right? If tapos ka nang magsuot ng maskara ng moryon, yun naman yung susunod na part ng pagbibinitensya, yung pagsama mo sa prosesyon, pagdadamit sa puon. So, yun lang naman. It's all part of the Marinduque's tradition and culture . So, bali ilang taon ka na nag-moryon? I think natapos ko yung 7 years ko. Oo. Kasi simula nung grade 4 talaga, yun na yun . Grade 4, grade 5, grade 6. And then kahit may varsity team po dito nung time na yun, during high school dito sa Manila, umuwi talaga ako para magsuot talaga.
And then, as of now, hindi na ako masyado nagsusuot ng maskara ng Morion kasi medyo na-busy na. Hindi ko na maasikaso talaga yung pagpapagawa ng costume, pagpapagawa ng maskara. So, doon na namin nailipat yung kumbaga Holy Week tradition namin sa poon namin. Kaya madalas kami talagang, kaya halos every year kami umuwi talaga para doon. And yun siguro yung dahilan kung bakit sobrang blessed ka sa career mo and of course sa love life mo. And with that being said, mga kabarangay, mga kababayan, panghuli na lamang po mensahe doon sa ating mga kabataan. Alam naman natin na kapag sinabing basketball, yan ay palaro ng bansa, laro ng bansa, laro ng Pilipinas, at lahat marahil ng kanto o ng mga barangay, talagang yan ang usap-usapan. At marami ang mga kababayan din natin ang nangangarap na masundan o kung hindi man maging isang AJ Madrigal o kung hindi man yung mga iniidolo nila na sikat sa larangan ng basketball. Mula sa isang batang nangarap sa isang simpleng lalawigan ng Marinduque, ano yung mapapayo mo doon sa mga kabataan na gustong tahakin yung tinatahak mo ngayon? For me, nothing's impossible. Keep dreaming. Yun lang talaga masasabi ko. Have the courage, have the discipline, have the right attitude. Yun lang yun eh. Kung gusto mong may marating ka sa buhay, you have to work for it. Like, you have to grab every opportunity. Like, dapat wala kang papalampasin. Kumbaga, if mabigyan ka ng chance, 1 minute, 2 minute, if player ka, bigay mo lahat. Isipin mo, wala na tong bukas, wala nang kasunod. Ibigay mo hanggat sa parang wala ka nang nalalasahan na laway dyan. Yun talaga, yun lang eh. Yun lang talaga magbibigay sa'yo ng opportunity eh. Ang siniswerte yung masipag eh. Yun lang yun eh. And then, also, huwag kalimutan magpasalamat kay Lord. Ang sinuswerte, yung masipag at nagsusumikap. And sa panghuli, AJ, baka gusto mong i-shoutout ang mom and dad mo at ang mga kamag-anak mo sa Marinduque. Go ahead! Shout out to my mom, to my dad. Kasama ko sila dito, pero uwi kami dyan sa Holy Week. Yung lolo ko sa Mataas na Bayan, yung mga kamag-anak namin dyan, Mogol, Makaluod, family sa Mataas na Bayan. And sino ba? Sa mga family, sa lolo ko, Apollo Madrigal, ayan, sa mga taga Marcopper. So, ayun lang. And then yung mga kaibigan ko dyan sa mga Batang Plaza, Batang Isok, Batang Moralion, lahat yan. Mga kasama kong dumayo yan. Yan, kita-kits. Alright, maraming salamat po. Yan si Mr. AJ Madrigal, ang atin pong kababayan na talagang ating hinahangaan. And we are so much proud of him. We are so much proud of you, AJ. Congratulations and good luck sa journey mo. Sana ay marami pang mga oportunidad at sana ay mapanood ka na namin sa isang team sa mga darating na mga panahon. At mula po dito sa Camp Aguinaldo, particular dito po sa Quezon City, ako naman Romeo Mataak Jr. para sa Myong Stories. God bless everyone.